Yes, opo, oo. Kamusta? Okay lang. May kanto sa Avida. Mga tao. Buntag na. Ay, sa'yo. Pagbisita ba? Ayos, ma'am. Ako luma ni ma'am. Iuna sana mo din sa inyo. Mababa sa sa'yo. Pagbisita ba? Ayos, ma'am. Ako luma ni ma'am. Iuna sana mo din sa inyo. Mababa sa ang inyong hirnit ha. Yan siya yan. Ang inyong hirnit ha. Yan siya yan. So ayan na nga po mga kababayan, no? Si Vice President Sara Duterte na bumisita po ngayong gabi dito po ngayon sa Northern Cebu, particularly po yung una niyang pinuntahan, itong Midillion Cebu mga kababayan, at tuloy-tuloy pa rin po or tuloy-tuloy na po itong tulong nila mga kababayan, sabi ni BP Sara, no? At doon sa iba pang area doon sa Cebu na talagang napuruhan ng lindol, no, kagabi mga kababayan, no? 6.9 na magnitude ang tumama doon po sa Northern Cebu. Yun yung pinaka-apektado, no, yung pinakamalakas mga kababayan. Although marami rin pong experience nung lindol, no, yung mga karatig lugar sa Leyte, sa Biliran Province, hanggang sa Sorsogon mga kababayan, umabot yung lindol din, no? At matandaan natin, nakakatapos lang din po ng bagyo mga kababayan, no? At doon din po dumaan yung bagyong Opong. Tumama rin po doon, no, sa Cebu, sa Leyte, pero hindi masyadong nasira yung mga nadaanan noon, yung lugar noon, compare po dito naman sa Masbate mga kababayan, no? Napuruhan rin po yung Masbate area at itong Biliran mga kababayan. Marami rin pong doon sa Biliran, may mga casualty rin. At ngayon itong lindol na naman mga kababayan, at meron na nga pong 69 na mga nasawi mga kababayan, no? Dito po sa pagtama ng magnitude 6.9, no? At inaasahan na tataas pa yan daw mga kababayan yung bilang na yan, kasi may mga nasugatan rin, no? At yung rescue operation mga kababayan ay patuloy pa rin mga kababayan. Samantalang panoorin natin mga kababayan itong interview naman ni PBBM, no? Habang nasa Masbate po siya yata dito, ay in-interview po siya ng media kung ano po yung kanyang tugon patungkol naman dito sa lindol, no? Dito sa Cebu. Any special instructions for Cebu, sir? For Cebu? For Cebu muna, sir. Well, Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. He was planned. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. We are here now because Masbate was completely hit, suffered a solid hit from Opong. They were only recovering. They were still recovering from Emong. Tinamaan na nito. So severe damage talaga ang nangyari.
Ang problema, some of the services have been interrupted. Although the hospital continues to function, yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago natin i-on ng kuryente. Yung mga sa DSWD na mga assistance, cash assistance at saka food packs, kompleto naman tayo. Nakapag-respond sila within less than 24 hours, nandito na sila. So ayun mga kababayan, no, si Secretary Gibo Teodoro daw yung kanyang inutusan na pumunta doon sa Cebu kasama po ang DSWD. Ayan, so nakikita naman din natin na nandun din po sila sa Cebu, no? Itong si Gilbert Teodoro ang DND Secretary at kasama niya yung DSWD at nag-a-assess pa raw sila mga kababayan, no, sa damage at kung anong tulong ang kanilang ibibigay mga kababayan. Samantalang si BP Sara ay kahit na po alam natin na yung budget niya nung nakaraang taon ay or ngayong taon ay hindi pa umabot ng bilyon, no? Nasa 700 million lang yata mga kababayan at nakatulong po sila kahit papaano, no, yung budget nila ay pinagkakaas siya kasi hindi lang po sa mga relief naman din, no, yung mga nanghingi ng tulong or naibigay lang tulong, may mga iba pa. May mga pangkabuhayan showcase, pero syempre doon din po yung kinuha doon sa nakaraang budget nila or sa budget nila na nasa 700 million lang yata yun mga kababayan. At mas malaki pa nga po yung bayad ng kuryente or yung bill ng kuryente, no, ng House of Representatives na umabot ng 1.something billion. Kaya para sa akin mga kababayan, no, kung siguro kung bigyan lang po sila ang OVP, no, ng mas malaking budget ay mas marami pa pong matulungan, no, or mas marami pa pong maibigay na tulong itong opisina ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Hindi lang po dito kasi sa mga kalamidad talaga ay yung lindol hindi po natin ma-predict yan mga kababayan, no. Unlike yung itong bagyo ay medyo makaano pa tayo ng konti kasi ma-forecast naman, mabalita, no, malaman ng advance. Itong lindol kasi hindi po natin alam kung kailan tatama. At itong mga sunog ba, mga ganyan, mga kalamidad, mga natural kalamidad na hindi po natin talaga makokontrol mga kababayan. Samantala, ang City Government of Davao City naman mga kababayan ay nagpadala rin po ng tulong dito po sa naapektuhan ng lindol, no, sa Cebu. Nagpadala po sila ng mga relief goods, mga food packs at mga essential goods na kailangan po ng mga tao doon sa nalindulan. At pati na rin ang kanilang mga personnel mga kababayan, ang Davao 911. May kasama pong medic, no, yung mga medical teams at mga or psychosocial workers mga kabayan ay pinadala po ng City Government of Davao sa pangunguna po ni Mayor Baste mga kababayan, no? At ang nakakatuwa po sa kanila ay wala pong pangalan na nakalagay mga kababayan ng politiko yung kailang tulong. Nakalagay lang po doon yung from the people of Davao City, no? Unlike doon sa mga ibang politiko mga kababayan na meron pong malaking mukha ang nakalagay at may pangalan pa, or kahit yung opisina niya mga kababayan ay meron pang pangalan. Itong sa OVP, in fairness mga kababayan, wala pong nakalagay na mukha ni BP Sara, no? Or wala pong pangalan ni BP Sara doon nakalagay mga food box na binibigay niya. At ang ganda ng packaging mga kababayan ng binibigay na food packs, no, ng Office of the Vice President. Yung iba kasi nakalagay sa supot, pero sa kanya ang ganda ng packaging. Kagaya doon sa packaging na binibigay ni Mayor Isko Moreno, no, dito sa Maynila naman. At itong kay BP Sara, mayroon pang kasamang eco bag mga kabayan na pwede rin pong gamitin ng mga tao, no. Pwede lang ma-recycle, pwede lang lagyan pa ng kung ano-ano pa mga kababayan. At itong sa panahon naman po ni PRRD, wala naman pong pangalan yan nakalagay, no. At mukha niya, hindi po talaga sila, yung estilo nila hindi po gaya sa ibang mga trapo talaga na nakalagay yung mga mukha at pangalan. Kahit na alam naman natin na hindi po nila pera yun, yung binibigay nila or ginagamit nila pera ng taong bayan yun mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa bisita ngayon ni BP Sara, no? Marami pong nagsalita or maraming nyaw-nyaw mga kabayan na where is the Vice President daw, nasaan ang Vice Presidente, at ito na yun mga kababayan, no? Although kahapon pa or kaninang umaga ay ang bilis silang pumunta doon sa Cebu, no? Yung team nila
ng OVP. Kumilos na agad sila. Pero itong sa Davao mga kababayan ay syempre biyahe pa po sila, no? Ano pa sila kasi Davao to Cebu, medyo malayo-layo din mga kababayan. At ilang oras din po ang biyahe mga kababayan yan. Hindi po agad-agad darating yan kasi by land lang po yun. Sila, no? Hindi po by plane na talagang minuto lang or oras lang ay abot agad or dating agad. By land po yung biyahe kasi dala yung mga ambulance nila at yung nagkarga ng mga food packs, no, yung truck mga kababayan. So siguro bukas pa po yung dating, no, ang dating noon dito sa Cebu mga kababayan, lalo dito sa Bugo Cebu, sa Medellin Cebu, San Remigio, sa Northern Cebu, Daan Bantayan na yan, northern part of Cebu. Yun po yung mga lugar na napuruhan talaga mga kababayan at maraming mga casualties, no. Ayan, so ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.